Una sa lahat ay nais kong i-share ang aking karanasan sa aming misyon sa Kalinga, Apayao. Para makarating sa aming pupuntahan, kailangan tawirin namin ang Cagayan River sa pamamagitan ng maliit na bangkang walang kate. Noong nakasakay na kami, biglang gumewang ang bangka at halos mawala ang aking pananampalataya dahil ang mata ng aking pananampalataya ay nakatuon, kasukat sa liit ng bangka. Buti na lang nung pauwi na kami, malaking bangka na ang aming sinakyan at demotor pa. Nagawa po namin ang misyon na tagumpay at nakauwi kami ng ligtas. Salamat kay Lord Jesus. Sa araw na ito, ang aking ibabahagi ay matatagpuan sa Matthew chapter 17, verse 15 to 20. Ngunit ang ating pagtutuunan ng labis o ng husto ay ang verse 20. Basahin ko po sa New King James Version. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Magandang balita, Biblia, sumagot siya. Dahil sa kailiitan ng iyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung maging sadlaki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. So ang background po nito ay yung pagpapagaling sa batang lalaki na may sakit na epilepsy. So ang mga disipulo ng Panginoong Jesucristo ay hindi nagawang palayasin yung demonyo na nagpapahirap sa bata. Kaya naman yung ama ng bata ay dinala siya kay Jesus. At sinabi nung ama ng bata na yung anak niya ay hindi napagaling ng kanyang mga disipulo. At sinabi rin ng mga disipulo ni Jesus nang may pagtatanong sa kanya na bakit hindi napalayas yung demonyo na nagpapahirap sa bata. Ang sagot ni Jesus, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig o kawalan ng pananalig. Dito po sa talatang ito ay binibigyan diin ng Panginoong Jesucristo na ang tunay na pananalig ay lubos na pagtitiwala sa Diyos, hindi lamang naniniwala sa salita. Minsan, ako po ay may napansin sa aming harapan ng aming bahay. Napansin ko na mayroong halaman na tumubo sa pader ng aming bakuran. Di ko alam kung paano nangyari yon. Lumabas mula sa maliit na bitak ng pader ang maliit na halaman at lumagong mabilis na maganda pataas. Amen. At habang ito po ay aking pinag-iisip-isipan, naikumpara ko yung halaman na iyon na tumubo sa bitak ng pader sa pananampalataya. Ano ba ang pananampalataya? Ang sabi po ng Biblia, ang pananampalataya, ito ay matibay na pananalig, nakatitiyak, nagtitiwala sa Diyos at sa lahat ng kanyang mga salita. So true faith is an effective faith that produces result. It will move mountains. Amen. So faith is a gift imparted to us by Christ. Ito po ay binigay na niya sa atin. Kaya napakahalaga na tayo po ay laging lumapit sa Panginoong Jesucristo, magbasa, mag-aral ng kanyang mga salita upang tayo po ay lumalim, tumibay sa ating pananalig sa Diyos. Tayo po ay umasa sa Kanya sa lahat ng bagay na nangyayari sa atin dahil sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 15 verse 5 that apart from me, you can do nothing. So katulad ng butil, maliit, ngunit kapag ito po ay itinanim natin, yung binhi na yan, yung butil na yan, ito po ay binabago ng Diyos sa kanyang uri, sa kanyang katangian. Yung butil na yon, yung binhi yon, ay nagiging isang halaman. Amen. So yung buhay na dumadaloy sa maliit na halaman, ito po yung lumaki ang halaman at maging ang bundok ay hindi niya kayang pigilin. Yung paglabas nito, yung paglago nito, pataas. Amen. So dito mismo, sinasabi ng Panginoong Jesucristo that our faith is like a seed.
katulad ng buto ng mustasa o butil ng mustasa. Alam po ninyo, ang butil o buto ng mustasa, ang sukat po niyan ay 1 to 2 millimeters, napakaliit. Ngunit kung ang pananampalataya natin, ganyan man kaliit, kasi liit ng butil ng mustasa, kapag ito ay binitawan natin sa kamay ng Diyos, ito ay ganap na mababago sa katangian. Amen. So the small mustard seed, ito po ang simbolo po nito, ito po yung maliit na pananampalataya sa atin. Ang itinuturo rito ng salita ng Panginoon ay hindi yung laki, kundi uri ng ating pananampalataya. Anong uri yung pananampalataya natin? Ito ba ay mula sa puso o ito ay sinasabi lang natin? So ang pananampalataya, na tila ito ay maliit, mahina, na tila sa atin ay walang magagawa. Ngunit ito po, pag ito po, pananampalataya natin ay mula sa ating puso, nananampalataya sa sinasabi ng Panginoon, ito po ay magaganap, mangyayari. Dahil ang pananampalataya, sinasabi niya, mangyayari. Ngunit ang duda, sinasabi niya, hindi mangyayari. So the reverse of faith is doubt. Ito po yung pag-alinlangan, pagdududa, na sinasabi sa iyo na hindi ka mahal ng Diyos. Ang Diyos ay hindi mapagmahal. Wala siyang pagmamahal. Wala siyang pakialam sa lahat ng pangangailangan mo, sa mga bagay na ninanasa mo. Alam po nyo, ang duda ay lumiklikha ng pagkatakot, na nagbibigay o nagdudulot ng pahirap salip na kapayapaan ng isip, kapayapaan ng damdamin. Ang pagkatakot, ito po yung ito po yung pumipigil upang matanggap natin yung mga bagay na mabubuti na nais na ibigay sa atin ng Panginoon, na ibibigay niya sa iyo. Ang duda o patuloy na pag-aalinlangan, wala pong mangyayari. Dahil kung ikaw ay nananampalataya, ikaw ay naniniwala, ikaw ay tatanggap mula sa Panginoon. So do not doubt in your heart. Amen. Dahil sinabi sa salita ng Panginoon sa James chapter 1 verse 6 to 8, those who are double-minded will not receive anything. Huwag kang umasa na ikaw ay tatanggap. Amen. Dahil yung pong nananalangin na nagdududa is parang, sabi dyan sa salita ng Panginoon, ay parang alon sa dagat na tinatangay-tangay ng hangin. Amen. Ang tawag ko nga po rito ay urong sulong na pananalig. Di alam talaga ang gusto, wag nang umasa. Kung ganyan po yung ating estilo ng pananampalataya na sinasabi natin, ay hindi po tayo tatanggap. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Mark chapter 11 verse 23, whoever says, so ibig sabihin, ang kinakausap ikaw, ang kinakausap ako, bawat isa sa atin ay kinakausap ng Panginoon. Whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Magandang balita, Biblia says, tandaan ninyo ito. Kung sabihin niyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalon ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Amen. Praise God. Whoever says, amen. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa iyo. Kinakausap ka. Yung buong kapangyarihan ng pananampalataya na puno ng salita ng Diyos at pananalangin, ito po ay nagbibigay liwanag upang hindi mag-alinlangan, upang hindi mag-urong sulong sa pananalig. Mananampalataya, kausapin yung mga hadlang na yan, yung mga hamon na yan, yung mga pahirap na yan, at palayasin sa iyong buhay. At tatanggapin mo yung sinasabi ng Biblia na whatever you ask in prayer without doubt, matatanggap mo. So speak the word of God. Speak, sabihin mo, ipahayag mo yung pananampalataya mo ng ganap, ng lubos. Amen. At ang sinabi sa Biblia, yung sinabi mo, mangyayari. Ayon sa salita ng Panginoon na hindi ka nagdududa sa iyong puso. So through faith in God's ability to bring the impossible to pass,
Amen. Mangyayari yung tila imposible, magiging posible sa Panginoon. Amen. Hello. Amen. Hallelujah. Pero kailangan po yung ating puso ay naka-align. Amen. Sa salita ng Panginoon at sa kalooban ng Diyos. So ito pong bundok na ito, the mountain can represent various struggles, katulad ng sakit at karamdaman, utang, amen, pagkatakot at ibang mga hadlang, humahadlang doon sa minanasa ng Panginoon para sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo, banalig kayo sa Diyos. Verse 24, basahin ko po ulit, sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap nyo na iyon at matatanggap nga ninyo. Purihin ang Diyos. Amin, manalig. Manalig. Believe in your heart that it has already happened. Nangyari na. Nasa iyo na. With the anointing of faith that God gives you, speak it forth. Sabihin mo, bigkasin mo. Pero tandaan mo, yung pong himala na dumating sa buhay mo, ay ito po ay dahil sa pananampalataya mo sa makapangyarihang Diyos. Hindi dahil sa iyong lakas, hindi dahil sa iyong abilidad. Amen. May himala sa pananampalataya sa Diyos makapangyarihan. Amen. So kapag tayo po ay nahaharap sa matitinding mga pangangailangan natin o suliranin, magsimula po tayong magpakumbaba sa Diyos. Hanapin natin, alamin natin ang kanyang kalooban doon sa ating nararanasan, sa iyong nararanasan, sa iyong sitwasyon. At sabi mo sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako. Ano ang nais mong gawin ko sa sitwasyong ito? John chapter 5 verse 17, Jesus said, my Father has been working until now, and I have been working. Ang Panginoon ay patuloy na gumagawa. Ang Diyos Ama patuloy na gumagawa. Ang Panginoon Hesus patuloy na gumagawa hanggang ngayon, bukas at magpakailanman. Kaya mag-ingat po sa pagsasabing, kung nais mo, Panginoon, kung kalooban mo, Panginoon. Alam po ninyo, sa pananampalataya, wala pong saritang kung. Amen. Walang if sa taong nananampalataya mula sa puso. Amen. Sa halip po na sabihin natin, if, ay sa halip po ay alamin natin, hanapin natin ang kalooban ng Diyos doon sa sitwasyon na nangyayari sa ating buhay. Exercise the key para sa himala na nais mo. Ano po yun? The spoken word. Ang salita ni Jesus, salitain natin. Yun po ay makapangyarihan, lumilikha. God has given us authority. Amen, binigyan niya na tayo ng kapamahalaan, ng kapangyarihan sa mga sakit, karamdaman, maging sa bagyo ng ating buhay, sa mga finances. Binibigyan po tayo niyan ng Panginoon. Amen. Nakaya natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay niya. Ayon po sa Matthew chapter 10 verse 1 and in Luke chapter 10 verse 19. Behold, I give you the authority. Nasa atin na. Ibinigay na sa atin yung kapangyarihan yon. Kadalasan kasi sinasabi natin sa Diyos, Lord, kumilos ka naman sa sitwasyon ko. Pero sa totoo lang, nasa atin na. Sinasabihan tayo na gamitin natin yung ibinigay na kapangyarihan sa atin sa pangalan ni Jesus. Amen. Utusan natin yung mga pondo na yan, yung kapehang yan na dumating sa atin. Utusan natin na yung bagyong yan ay tumikil. Utusan natin yung demonyo na yan ay lumaya sa ating pamilya. Utusan natin yung mga sakit karamdaman yan ay lumayo, umalis. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. What is the mountain in your life? Ano ba yung mga bundok na yan? Ang bundok na yan, ito po yung mga hadlang. Ito po yung mga sagabal. Ito po yung hindi malutas-lutas, di malampas-lampasan ng mga problema. Alam po nyo, walang imposible sa Diyos na kanyang gagawin sa taong tapat sa pananampalataya. Amen. Hello, sa mga tao na alam nila, nauunawaan nila yung autoridad na ibinigay sa kanila, sa iyo, at alam natin yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Yung kalooban ng Diyos, yung layunin ng Diyos, yung provision ng Diyos na laan niya na ibigay sa atin. Amen. Kalungkutan, kawalan ng trabaho, sakit,
sirang relasyon, problema sa bahay, sa inyong tahanan, at iba pa na mga suliranin, palakasin po ang inyong sarili. Dahil sinasabi ng Panginoong Kristo, ipinapakita na niya ang paraan upang yung mga bundok na yan ay maalis, lumayas sa iyong buhay. Sinasabi ng Panginoon, binigyan ka na niya ng sukat ng pananampalataya. Romans chapter 12 verse 3 says, God has dealt to each one a measure of faith. Ayon sa sukat ng pananampalataya, ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. So mayroon ka na nun. Amen. The measure of faith na sinasabi po rito is not saving faith, but the faith to receive. Amen. Faith to exercise the gift that God na ibinigay niya sa atin. Bawat isa nasa atin na yon, nasa sayo na, nananahan na sayo. Amen. Binigay na sayo yung faith na yan. Amen. And God says that faith comes alive, nagiging buhay yan by hearing the word of God. Amen. Hallelujah. So God is saying to us, you can apply, gamitin mo yung pananampalatayang yan para sa iyong mga pangailangan upang matugunan. Paano? Gumawa ka ng hakbangin. Amen. Gumawa ka ayon sa iyong pananampalataya. Amen. Sabihin mo, ideklara mo ang iyong pananalig. Amen. Doon sa mga salita ng Panginoong Kristo. Amen. Kung kapirahan ang problema mo, ideklara mo. Amen. Yung sinasabi ng Panginoon, whatever you asked. Amen. At ibibigay nga sa'yo. Amen. Lalo na po yung sa pagbibigay, ano po sabi sa salita ng Panginoon, kung ibibigay natin yung ating kapo, yung ating mga offering, ano po, bubuksan niya yung mga durong awan sa kalangitan at ibubuhos niya yung masaganang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Praise God. So you saw the mustard seed, itinanim mo yung butil na kasing liit ng iyong pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa, pagsasakatuparan, at makikita mo na yung pananalig na yan, pag iyan ay tinanim mo, kausapin mo at makikita mo na yan ay lalago. Amen. Aalisin ng Diyos yung mga sagabal na yan sa buhay mo, yung mga hubahad lang sa pagpapala sa buhay mo. Mark chapter 11 verse 22 says, sabi po rito, Jesus said, have faith in God. Manalig kayo sa Diyos. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, ikaw na naman ang kinakausap dito, wala nang iba, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Sabi ni Jesus, say, sabi, kausapin mo yung bundok na yan. Take authority in the spiritual realm. Amen. To impact the things in the natural realm. Amen. Makikita mo. Amen. Yung bagay na hindi mo nakikita, makikita mo. Yung bagay na imposible, posible mangyayari. Mapapasayo. Nasayo na. Amen. Kaya nga sabi sa verse 24, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Amen. Hallelujah. Whatever. Ano man yun nahingin mo sa pamagitan ng panalangin, nasa sayo na. Manampalataya ka. Natanggap mo na at nasa sayo na nga. Amen. So faith is the key that releases resources of heaven into our situation. Amen. So i-exercise natin yung faith na yan. Gamitin natin yung faith na yan. Faith confession is not a formula for getting things from God. Amen. But the fact that the faith is in your heart, yung nasa puso mo, at ito ay binibigkas mo. Amen. At ito ay nagiging aktibo, buhay yung salitang yan. Amen. At mabisa at tiyak na ito ay magkakaroon ng magandang resulta. Amen. Whatever things, amen, i-apply natin yung prinsipyo sa bawat aspeto ng ating buhay. Speak to the mountains, to your mountains. Amen. Gamitin po natin ito. Amen. Yung mga salita na binitawan ng Panginoon, salitain natin upang sa gayon ay mapakawalan natin
Amen. Sa pagpapakawala natin, gumagawa, lumilikha ito. Amen. Na ito nga, yung pangako ng Panginoon ay mapapasa iyo. Mapapasa bawat isa sa atin. So, a mustard seed faith can move mountain. Amen. So, dito po, ang sinasabi po ng Panginoon, Jesus was saying that the issue is not how much faith you have. Hindi po ito pinag-uusapan kung gaano kalaki, gaano karami, gaano kataas ang pananampalataya mo. Pero ang sinasabi rito, kung ikaw ay ligtas, ligtas ka na, di ba? Tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Nasa sayo na yung sukat ng pananampalataya. Amen. Kailangan na lang bigkasin. So the issue here is how much God you have. Amen. Hallelujah. Hindi yung laki o liit ng iyong pananalig, kundi yung laki ng Diyos. Our God is big. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. The issue is not how much faith you have, but the size of your God. Amen. So if you have faith, kung ikaw ay may pananalig, malaki ang pananalig mo sa maliit na Diyos, ito po ay kapahamakan para sa iyo. Ngunit kung ikaw ay mayroong maliit na pananalig o konting pananalig katulad ng butil ng mustasa, ngunit ito naman ay yung ipinagkakaloob sa Diyos. Ang Diyos natin ay malaki. Malaki ang ating Diyos. Amen. At pag ito po ang ating ipinapahayag, alam po nyo, nasa sa iyo na ang lahat. Nasa sa atin na ang lahat. So umakto ayon sa iyong pananampalataya, ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Ask. Amen. Whatever. Ano man yun, hingin mo sa Panginoon at ito ay ibibigay sa iyo. Manampalataya ka sa iyong buong puso, sa iyong puso na nasa sayo na, at ito ay nasa sayo na nga ayon sa salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon.